Good morning, Kuya Lar. Diba? Sama natin si Stephen ngayong umaga. Good morning. Ngayon. Oh, yes. Para mas masaya, syempre. At para mas masaya mga taga-SSF. Hello po, Miss Beth, Pet, Miss Lady, and of course, Miss Grace. Good morning po sa inyo. Hello. Miss Hedy pala. Ano na yan, si Beth, kachika natin. Oo nga, Miss Beth. Suki yan dito. At chikan time na tayo mga kapuso. At lalong iinit ang ating chikahan ngayong umaga. Kasama pa rin natin ngayon, syempre, si Steven Silva. Good morning. Kamusta naman ang maaga mong pag-hosting? Okay naman, medyo antok pa ako. Antok pa? Pero enjoy. may nanonood ngayon, ano? Diba? 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 Hi, good morning. Hi, Diba? Mantilaba. Ay, ako na rin akong bumati. Batiin mo naman si Diba, nanonood. Good morning, Diva. Yeah. Saka lahat ng mga kapuso. Good Naku morning. yan. Oo, pero madalas daw kayo makita ni Diba. Eh, syempre, Yung friends kami. lumalabas. Oh, Friends gumigimik. lang? Naku. Ano yung mga ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayan, may bagong project si Steven ngayon. Actually, opo, Tito Lar, I'm part of a musical. Kasama din si Francesca Farr, tsaka si Miss Gladys Guevara. It's called Hope for the Flowers. Okay. We'll be showing our preview showing March 3rd sa Girl Scouts Auditorium of the Philippines. So, March 3rd, 7 p.m. So, diba? So, yung mga fans dyan na gustong makita in person, si Yes. Steven, hindi lang si Steven, pati si Francesca Farr, at saka si Gladys Guevara. Yun po ang pagkakataon nyo sa March 3 sa Mahirap yung kanilang musical. Mahirap ang musical. Hope for the Flowers. Hindi, Iba. madali lang. Madali lang. Kami ni Steven, minamanila namin. Naman. Kasi may choreography, Ano may po kasi sayaw. kasamang lahat? Singing, acting, yeah. dancing. Right. So, iba All in talaga one. pag musical. Oo. Maganda training And yan. it's in English. English siya. Okay. Okay, buti na lang. Mas madali for you. For Yes. Steven. Ilang songs ang gagawin mo ron? Maraming Tito. Marami. More than 10 Ayan, songs. abangan Saka nyo yan. may dance numbers din. So, be ready. Pinaabangan nila. Mananood si Diba. Oh, We'll see. Oh, sana. oo naman, friend niya yun. Kayo, manood kayo. Nanonood tayo lahat. And aside from Steven, may baon pa kaming chika naman tungkol sa ating kapuso na si Alessandro De Rossi. Si Ale. Kung saan isang parangal ang natanggap niya para sa kanyang galing sa pag-arte. Pero ang mas bongga sa parangal na yan, hindi ito galing sa Pilipinas, kundi sa kanilang hometown sa Italy. Wow, so let's watch this. Binigyan ng pagkilala si Alessandra De Rossi sa hometown nito sa Puglia, Italy bilang isang award-winning actress dito sa Pilipinas. At kahit madalang umuwi sa Italy si Alessandra, ikinatuwa naman niya ang ipinakitang pagpapahalaga sa kanya ng mga kababayan niya doon. Sarap ng feeling na naalala ka ng hometown mo. Yung gano'n na ang layo mo na narating mo. Nagdadala ka ng karangalan doon sa region namin, gano'n. So, ang mga kasama ko, yung mga artista rin na Italiano, basta galing sa namin, doon sa region na yun. Sa Puglia, sa pinakadulo yun sa Italy. Minsan na rin daw inisip ni Alex ang manatili na lang sa Italy upang mag-aral. Pero mas pinili raw nito ang manatili dito sa Pilipinas at ipagpatuloy ang kanyang namamayagpag na showbiz career. Meron, sa totoo lang, kung meron akong pwedeng gawin doon na lang ako. Kaya lang, wala akong pwedeng gawin. Sabi ng mami ko last year, kung gusto ko daw talaga, mag-aral daw ako mag-baking. Kasi magkaka-future daw ako kung baker ako doon. Samantala, game na game naman si Alex sa mga tarayan at palitan ng maaanghang na salita ng kanyang mga co-stars sa primetime soap na Legacy. Lalo na kami ni Lovie, ang ganda nung kami dalawa dito talagang lagi kami nagbabarahan. Tapos nakikita ko sa script yung tumatahimik ako kasi wala na ako may sagot. Sabi ko sa taping, hindi ako tatahimik. May sasagot ako for sure. Ayan na, narinig nyo na. You know what it means. Oras na para sa ating latest update na nag-iinit. Sa mga nag-iinit na tagpo sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, eh hindi naging madali ang challenge ang mga castaway para manalo ng brand new car. Habang naka-blindfold, isang obstacle Ay, ano ba course yan? ang kailangan nilang malampasan para buuin ang isang puzzle. Live mo yan. At sa kanila lima, sina May at Betong pa lang ang walang kotse. Kung kaya't gano'n na lang ang nais nilang mapanalunan ang challenge na ito. Halos tumagal ng halos 30 minuto ang challenge at sa huli si Casey na naman ang nagwagi. Ito na ang ika-6 na challenge na napanalunan niya. Pero isang malaking sorpresa, hindi lang isang kotse ang panalunan ni Casey, kundi dalawa. At ang isang kotse ay kailangan niyang ipamigay sa isa Ay. sa 4 niyang kasama sa laro. At sa apat si May
yan na feeling ni Casey. Excited, sorry, hindi ko kasi napanood eh. Dahil deserving daw si May na makakuha ng kotse. Oo. Parang naiiyak ako for May. Isang white tsaka isang brown. Oh my gosh, kotse. strategy na rin ito ni Casey para magpabango sa mga jury member. Sobra-sobra naman ang pasasalamat ni May sa di inaasahang biyaya. Ay, nakakaiyak. Kailang isakay tayo ni May dyan. Alam mo na. May bagong kotse man, nanganganib naman ang buhay ni May sa isla dahil balak siyang i-vote out ni Mara at Steph. Magtagumpay kaya ang plano ng dalawa? Yan ang dapat niyong abangan sa Survivor Philippines Celebrity Doubles Showdown mamayang gabi sa GMA Telebabad pagkatapos ng Legacy kung saan papatayin si Cesar. Magbabalik pa ang unang hirit.